Sa mga may galit po sa akin dyan, kaya mo yan. Sige lang, magalit ka lang. Galit na galit ka sa akin tapos nakasubaybay ka sa buhay ko? Nabigong manalo si Abigail Rait bilang barangay kagawad, ang nagpakilalang ex-lovers ni Francis Magalona. May mga patutsada si Abigail Rait sa lahat ng patuloy na hindi naniniwala sa kanya. Say ni Abigail, bakit nanahimik si Pia sa loob ng 15 years, di ba kayo nagtataka? At may karapatan ba si Francesca na magmana sa mga naiwang property ni Francis M? Ating alamin, ating tatalakayin, ating pag-uusapan. Ito ang Star Talk Showbiz Authority. Bago ko simulan ang video na ito, ay nagpapasalamat ako sa mga nag-send ng stars sa aking Facebook page at gift sa aking YouTube channel. Kahit nag-trending ang paglabas ng ex-lovers ni Francis Magalona na si Abigail Rait, ay nabigo pa din itong ipahayag ang kanyang platforma at manalo sa pagkakandidato bilang barangay kagawad. Hindi na nakatiis si Abigail Rait sa patuloy na bumabatikos sa kanilang mag-ina. Narito naman ang matapang na mensahe ni Abigail sa kanyang post. Siguraduhin mo munang malinis ka, baka pati si Satanas maiyang tanggapin ka sa palasyo niya, kaya wag magmalinis. Dagdag pa ni Abigail, tanong lang sa mga judgmental, sa mga bashers na feeling perfect at feeling nila alam talaga nila ang storya at buhay namin nila Pia at ng Magalona, sa tingin niyo bakit nanahimik si Pia sa loob ng 15 years? Di ba kayo nagtataka, kabit ba talaga ako? Hahaha, kung ikaw ba may kabit ang asawa mo, magagawa mo bang manahimik ng 15 years? Sa mga di makapaniwala na pumapatol ako sa mga bashers, at kung paano ako mang-alas kapag di ako busy. Eto, follow nyo ako sa TikTok, narito ang kanyang video. Sa mga may galit po sa akin dyan, kaya mo yan. Sige lang, magalit ka lang. Itado mo, huwag ka ma-stroke ka. Gagalitin mo kita lalo. Galit na galit ka sa akin tapos nakasubaybay ka sa buhay ko? Lo, ano yan? Fan na medyo basher. Narito naman ang ilang komento na aking nakita, sa ginawa kong survey na may 1,000 votes. Kung may karapatan ba si Francesca at Abigail na mabigyan ng konting karapatan o mana kay Francis M? May 67% na nagsabi ng oo, anak niya yon. May 24% naman nagsasabi na si Francesca lang dapat bigyan, wag yung nanay. Oo, sa anak may karapatan siya, base sa law, pero sa nanay wala. May batas para dyan, idaan sa legalities. Ako ay nag-research tungkol dito, kung may karapatan bang makatanggap ng mana ang isang anak sa labas. At ito ang aking nakita. May karapatan ang mga illegitimate children o anak sa labas na magmana mula sa kanilang mga magulang. Nakasaad sa Article 887 ng Civil Code na ang mga illegitimate children ay compulsory heir. Ibig sabihin, kahit ang isang anak sa labas ay may karapatan sa mga naiwang ari-arian ng kanyang magulang dahil isa siya sa mga itinakdang tagapagmana sa ilalim ng ating Civil Code. Malinaw rin na nakasaad sa Article 176 ng Family Code na may karapatang tumanggap ng mana ang isang illegitimate children na katumbas ng kalahati ng bahaging matatanggap ng isang legitimate child. Kailangan nga lang na may pruweba ang illegitimate child o anak sa labas para patunayan nila ang kanilang relasyon sa kanilang magulang. Maaari nila itong patunayan sa pamamagitan ng kanilang birth certificate kung saan nakasaad doon na kinikilala silang anak, mga public documents kung saan nakasaad ang relasyon nila sa kanilang magulang katulad ng Affidavit of Acknowledgement o Admission of Paternity, at mga pribadong dokumento na nasa sulat kamay mismo ng magulang kung saan kinikilala nito ang kanyang illegitimate child. Ang problema dito ay hindi Magalona ang dinadalang apelyido ni Francesca sa kanyang birth certificate at wala silang documents na magpapatunay na kinilala ito ni Francis M na kanyang tunay na anak. Kahit man lang signature sa birth certificate, ayon ito kay Julius Babaw. Komento din ng netizen, hindi naman kamukha ni Francis M kamukha ng nanay niya. Ipa-DNA test nyo, kaso malabong pumayag ang Magalona family dito. Pagdating naman sa DNA siblings test ay marami na akong napanood na ganito sa KMJS, kaso same father at mother ang pinagmulan nila. Iba ito sa kaso ng mga anak ni Francis M, kasi magkaiba ng nanay at patay na si Francis M.
Kaya kung ipapa-DNA siblings test si Maxine Magalona at Francesca ay siguradong hindi sang-ayon dito ang Magalona family, dahil magkaiba ng mother. Comment mo kung pwede bang magkaroon ng DNA test siblings kahit magkaiba ng nanay, kasi wala akong makita sa Google. Ito pa ang isang komento na nakikita ko. Hindi kamukha ni Francis M kundi ng nanay niya. Tignan nyo ng mabuti, bulag ba kayo? May pagka-Japanese kasi lahi ni Abigail kaya kala nyo kamukha ni Maxine o Francis M, pero si Abigail Ray talaga kamukha niya. Umanap ako ng ilang larawan at video at sabay-sabay natin suriin, mula sa kanilang mata, labi, ilong, pubis ng mukha, at kanilang mga ngiti. Ayoko magbigay ng opinyon dito, kayo na bahala kung kamukha ba ni Kiko o kamukha ng nanay niya. Hindi pa din malinaw ang huling mensahe na iniwan ni Francis M ayon kay Abigail bago ito magpaalam at mamatay, na huwag kayong mag-alala baby mama, nakapasa na kayong mag-ina ko. Pina-DNA test na ba ito ni Francis M noon? Or may iniwang mana sa kanila, pwede ring sinabi na niya ito kay Pia noon na may anak siya sa labas, na isang dahilan na nakikita ni Abigail Rait kung bakit tahimik si Pia Magalona sa mga isyu na ito. Anong komento nyo sa usaping ito? Sa mga may galit po sa akin dyan, kaya mo yan. Sige lang, magalit ka lang. Itada mo! Galit na galit ka sa akin tapos nakasubaybay ka sa buhay ko? Lo, ano yan? Fan na medyo basher.